Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. At nawa ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At sa umaga pong ito ay atin pong itutuloy ang series na atin pong pinag-aaralan mula sa banal na kasulatan tungkol po sa pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At ang topic po sa umaga pong ito ay trusting the process of God in times of troubles. Sabi po sa Romans 8:28, and we know that all happens to us is working for our good if we love God and are fitting into His plans or purposes. Totoo po mga kapatid na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, ito po ay nagkalakip-lakip para po sa kabutihan ng bawat isa sa atin at inihanda tayo ng ating Panginoong Diyos sa isang mas matayog o kaya mas mataas na pagbiministry. Ating napag-aralan ng ibig sabihin po ng process ay series of actions or steps taken in order to achieve a particular end. At yung trust o kaya pagtitiwala, ito ay matibay na paniniwala sa kakayahan, pagiging maaasahan, katotohanan, kalakasan o katatagan ng isang bagay o tao. Sa pagkakataong ito ay sa ating Panginoong Diyos. Bilang Kristiyano, ay binigyan tayo ng Diyos ng misyon at mga tungkulin sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, pamayanan o kaya sa iglesia. Upang magambatan natin ito, ay kailangan natin yung tinatawag po na endurance. Ano po ito endurance na ito, mga kapatid, o kay pagtitiis? Ito ay yung kakayahan ng isang tao o individual na makayana ng mga hindi po kanais-nais o mahirap na proseso o sitwasyon na hindi po siya sumusuko. Maaaring tinatanong din natin, bakit kaya may mga nangyayari hindi mabuti o kaya maganda sa buhay ng mga Kristiyano? O kaya makikita natin po sa Biblia, ang si Job, na siya po ay, ang Panginoong Diyos ay pinaintulutan ng diablo na siya po ay subukin, na namatay po yung kanyang mga anak at nawala po ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Bakit kaya pinapayagan ng Panginoon na mangyayari po ito? Mababasa po natin mga kapatid na ito ay para sa ikabubuti rin po natin. Ang sabi po sa 1 Pedro 1:6-7 ay ganito, ito ay dapat ninyong ikagalak kahit na maaari magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y pinapupurihan, dadakilay at pararangalan sa araw na mahayag, si Heso Kristo. Makikita natin mga kapatid sa Biblia na may mga taong Diyos na nag-iwan ng magagandang halimbawa ng pagtitiis at pagtitiwala sa proseso na ginawa ng Diyos na kailangang pagdaanan nila. At isa dito, sa pinakapopular na mababasa po natin sa Lumang Tipan ay si Jose o kaya yung tinatagurian natin si Joseph the Dreamer. Sa kabanatang 37 hanggang 50 sa aklat ng Henesis, doon natin mababasa mga kapatid yung mga pinagdaanan ni Joseph na maaring ang ordinaryong tao hindi po niya kakayanin yung mga pinagdaanan po niya ito. Ano po ba yung mga kanyang mga masasakit na pinagdaanan mga kapatid? Una, siya po ay maagang naulila. Bata pa siya, namatay na po ang kanyang ina sa panganganak doon sa nakababata niyang kapatid. Pangalawa, ito po yung isang napakasakit minsan na pagdadaanan ng isang tao o kaya'y mga Kristiyano na mismo yung mga mahal mo sa buhay ay sila ang magbibigay sa atin ng kapighatian. Si Jose ay pinagtangkaang patayin ng kanyang mga kapatid
dahil po sa kanyang panaginip na ikinuwento sa kanila na darating ang panahon, yung interpretation po ng kanyang panaginip ay luluhod. Hindi lamang ang kanyang mga kapatid sa kanya, kundi maging ang kanilang ama na si Jacob. At dahil dito, nagtanim ng galit ang kanyang mga kapatid at tinangka po siyang patayin. Pero napagkasunduan ng bandang huli na siya ay ibebenta na lamang bilang isang alipin. At siya po, habang nagpapastol, pinapunta siya ng kanyang ama sa mga kapatid niya na noon ay nagpapastol. At nung makita siya, ayun na nga po, sinagawa po nila ang kanilang balak. Siya po ay hinubaran, pagkatapos sinaktan at inihulog sa balon na wala pong tubig. Pero nung nag-usap-usap sila, ang sabi nila, mas maganda na ibebenta na lamang bilang alipin. At siya po ay binenta sa mga lakal na Ismailita. Doon natin makikita mga kapatid na masakit talaga itong pinagdaanan ni Joseph. Maaaring tayo ay nakakaranas. Halimbawa, yung ating mga mahal sa buhay mismo ay tayo ay hindi magkakaroon ng pagkakaunawaan. Pero itong nangyari po sa kanya ay pinagtangkaan nga po siyang patayin. Pangatlo, nung siya po ay ibinenta, binili rin siya ng isang mayaman na tagapaglingkod ng paraon sa Egypt na si Potiphar, at siya po ay ginawang alipin. Pero makibabasa natin mga kapatid, kung babasahin po natin sa Biblia, na bagamat ganito ang nangyari kay Joseph, siya po ay pinagpala doon sa kanyang mga ginagawa. Kaya ginawa po siyang mayordomo ni Potiphar. Pero ito, yung kasunod na naman na dagok sa kanyang buhay, dahil siya po ay isang magandang lalaki, bata pa, nung mapunta po siya kina Potiphar ay 17 years old lamang po si Joseph. Siya po ay tinukso ng asawa ni Potiphar. At dahil nga tapat po siya sa ating Panginoong Diyos, hindi po siya nagkasala, gumawa na ng kwento ang babae ito. Siya ay pinagbintangan na manggagahasa at sinumbong doon sa kanyang asawa hanggang siya po ay ipakulong. Maaaring naranasan na po natin mga kapatid, gumagawa po tayo ng mabuti, pero minsan mayroong mga tao na sinasabi nila na naglulubid po ng mga kwento, kasinungalingan, at tayo po ay pinalalabas na may kasalanan. Ganyan pong nangyari po kay Joseph. At maaaring tayo po ay nakaranas na ng ganyan. Minsan, isang beses. Ako, ilang beses na po nangyari po sa akin. At talagang masakit naman nung una kong maranasan. Pero yun pala, may purpose. Sa susunod na mangyayari sa'yo, mga mas madaling tanggapin na mga kapatid na ito ay reality sa buhay natin, maging tayo po ay mga anak ng Diyos. Na hindi lamang po maaaring kasama natin sa trabaho, kamag-anak. Minsan nga, nagagamit din ng dyablo kahit yung ating yung mga malalapit sa atin ay ginagawa po ito, betrayal. At ganyan po yung nangyari. Ginawa ng kwento si Jose upang siya po ay maipakulong. Ay naniwala naman po si Potiphar, kaya siya po ay naipakulong. At nung nasa kulungan, mababasa po natin doon na blines pa rin siya ng Panginoon. Kasi siya po ay lahat ng kanyang ginagawa ay binebless. At may 2 bilanggo doon na nagpa-interpret ng kanilang panaginip. Isa yung cupbearer ng paraon at saka yung baker na ninterpret po yung panaginip ng cupbearer na siya po ay ibabalik doon sa kanyang dating posisyon at yung isa naman ay bibitayin. Ang sabi nga ni Joseph, kapag nandun ka na, huwag mo akong kalilimutan. Pero nung after 3 days, ibinalik nga po yung cupbearer sa kanyang pwesto, nakalimutan na si
Joseph, mga kapatid. Nagantay pa siya ng 2 taon doon sa kulungan. At alam po ninyo, mahirap po yung makulong. Kahit na sabi natin na sandali lamang, at yung ating penal system dito sa Pilipinas, hindi po katulad sa ibang bansa. Although na sinasabi nila na ikaw ay mare-reform, marami po akong kilala na dumaan po sa ganyang pangyayari na ang sabi nila napakahirap yung mailagay po sa kulungan. Pero kay Joseph, hindi po siya naging bitter, mga kapatid. At minsan, katulad nga po nito, mayroon din mo mga nakukulong na naging blessing in disguise yung kanilang pagkakulong. Meron po tayong kapatiran na nung mag-testimony, ang sabi niya, nung ako po ay nadala sa Muntinlupa, doon ko na-realize na kailangan ko ang Panginoon. Nung balik po siya sa kanyang pamilya, kasi nung bago siya ikulong, iniwanan po niya ang kanyang asawa, sumama po sa ibang babae. At doon sa kulungan, mga kapatid, ay na-realize niya na ang pagkukulang niya sa Panginoon, ang pagkukulang niya sa kanyang pamilya, siya po, na-reform po doon sa kulungan. At siya po ay ginawang katiwala rin po doon. Lalong lumalim ang kanyang spiritual na buhay nung nandun po siya. Kaya paglabas po niya, makikita, sabi niya, gusto ko pong mag-testimony. Dahil ginamit ng Panginoon ang bagay na ito upang ako ay lalong mapalapit sa Kanya. Ang nangyari po dito, mga kapatid, yung mga pinagdaanan po ni Joseph ay masasakit. Mga kapatid niya mismo ang gumawa ng hindi mabuti sa kanya. Itong kaibigan na niya na in-interpret po niya yung kanyang panaginip, tinuturing niyang kaibigan, ay nakalimutan siya kagad. Pero naunawaan ni Joseph na ang lahat ng ito ay pinagdadaanan niya dahil mayroong mas malaking misyon na binibigay ang Panginoon sa kanya. Walang iba kundi ang magligtas ng maraming buhay. Nagkaroon siya ng mga pag-iirap na physical, mental at saka emotional. Pero pinahintulutan ito ng Diyos upang matupad ang plano ng Diyos na mailigtas hindi lamang po yung mga Egyptyo sa nakaambang taggutom, kundi maging ang mga bansang nakapaligid sa bansa po na ito. Hindi po siya nagtanim ng galit, bagkus siya po ay nagpatawad. Tumugon si Jose sa mga pinagdadaanan niya sa pamamagitan ng pananampalataya at kapakumbabaan na siya ring humubog sa kanya upang maging magaling na leader. Makikita natin sa bandang huli na nung ininterpret na po niya yung panaginip ng Faraon na magkakaroon po ng 7 taon ng kasaganaan at 7 taon ng kagutuman, ginawa po siya na second to the Pharaoh. So mga kapatid, despite ng kanyang mga pinagdaanang masasakit, makita natin na nandun na po siya sa mataas na posisyon. At maaaring ganun din po tayo, mga kapatid. May mission na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung ating mga pinagdadaanan natin ngayon ay paraan upang maihanda po tayo sa position po na ito o kaya sa mission po. Ito, bakit kaya inayangan ng Diyos yung mga mahihirap na pinagdaanan ni Jose? Ang sabi nga po, ito ay naghanda kay Jose upang siya ay magiging, sabi natin, Prime Minister po ng Egypt. Pangalawa po siya sa hari. At makikita natin dito na
nauunawaan talaga ni Jose yung mga nangyayari sa kanya, kaya wala tayong makita na bitterness, pagkagalit, o kaya paninisi sa kahit sino man, tao man yan o ang Panginoon, dahil naintindihan niya na ito ay plano ng Diyos. Kaya tulad ng ating binasa kanina sa ating teksto sa Romans 8:28, na ang mga bagay na ito ay nagkalakip-lagip para sa ikabubuti niya. Ganon din po tayo, mga kapatid. Una, na makikita natin doon na pakinabang ni Jose ay isinagawa ng Diyos ang kanyang plano sa pamamagitan niya. Kaya ang sabi po niya nung kausap na niya ang kanyang mga kapatid, nagsisisi yung mga kapatid niya noon. Ang sabi po sa Genesis 50:18-20, lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo. Kahit naalipin na lang sila, mga kapatid, dahil nga po doon sa kanilang ginawa. Ngunit sinabi ng Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami ngayon. Naintindihan ni Joseph, mga kapatid. Yung sanang paghihigante, napalitan ito ng pagpapatawad. Yung bitterness, pag-ibig ang umiral po sa kanya. Ito pa, pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang mga yon sa prosesong ito upang hindi siya maging palalo at mawala sa kanya ang pagmamataas. Mababasa natin diyan, mga kapatid, na sa Proverbs 15:33, ng pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Kaya kung ikaw ay maging leader, kailangan na ang unang ma-develop po sa ating mga kapatid ay yung tinatawag po na humility. At kailangan ito ng proseso. Katulad po ng nangyari kay Joseph, na ang lahat ng mga binibigay sa atin na position, authority, yan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya wag po natin itong abusuhin, kasi maraming mga leader na kapag sila na po ang nandoon sa luklukan ng inaabuso na po nila yung kanilang authority. At yan ay dahil naging prime minister na po ng Egypt si Joseph, yung kanyang naranasan for 13 years, 17 years old siya nung malipin siya, at mahaba-haba rin yung kanyang paghihirap, pagdanas po ng mga kapighatian na ito. Pero yun ang nagturo sa kanya upang maging humble at gagamitin niya sa kabutihan ng authority, yung kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Pharaoh. Pangatlo, pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kanya ito upang maturuan siya kung paano ang maglingkod. Ito yung tunay na paglilingkod, mga kapatid. Ang sabi po sa Mateo 20:26-28, sa inyo hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Yan ang tunay po na paglilingkod. At sino mang mag-ibig na maging una, sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman ang anak ng tao, ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoon Kristo, ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Yun po yung tunay na paglilingkod. Dahil tao ng Diyos si Joseph, i-prepare ng Diyos sa kanya ang 13 years. Prepare siya, dumaan siya sa napakahabang proseso upang sa kanyang paglilingkod sa mga Hipsyo at sa mga Israelita, hindi niya abusuhin ang kanyang kapangyarihan, kundi ang sa kanya ay ang tunay na paglilingkod. Pang-apat, upang masanay siya na maging tapat. O kaya yung tinatawag natin na morally upright. Makita natin doon, na bagamat siya po ay kabataan, 17 years old nung napunta siya kay Potiphar,
Hindi po niya pinatulan yung asawa ni Potiphar. Bagamat nanindigan siya nang sabi niya, hindi ko magagawa ito sa aking Panginoon at hindi ko ito magagawa sa Panginoong Diyos. Siya po ay na makikita natin sa mga karakter sa Biblia. Isa siya doon sa mga mataas po yung mataas po ang kanyang morality na at siya po ay nag-iwan ng napakagandang ehemplo sa bawat isa. Mababasa natin dito sa doon nga po sa Genesis 39, 2-6 kung paano pong nangyari. Ganito po. At nakita ng kanyang Panginoon, ng Panginoon ay sumasa kanya. At ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin at pinaglingkuran niya siya at sa kanya ipinamahala niya ang bahay at ang lahat ng tinatangkilik ay isinakanyang kamay. At nangyari na mula sa panahon na siya ay pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ng bahay ng taga-Eptong iyon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalhat ng kanyang tinatangkilik at sa bahay at sa parang. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose. Kalain niyo, lahat po ng mga ari-arian nitong Potiphar na ito ipinagkatiwala kay Jose dahil nakitaan po siya ng katapatan. Hindi siya nakikialam ng anumang kanya liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at halina. Ibig sabihin sa paglilingkod, siya po ay naging katapat at katulad ng ating nabanggit kanina, nasubok siya sa aspetong moral, pero na makita natin na siya po, mga kapatid, ay mataas po ang pagdating po sa ganitong mga bagay. At bagamat binaliktad, siya po ay ginawa ng kwento, ay hindi rin po siya naging bitter, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, maaaring ganun din. Gumagawa tayo ng mabuti. Pero pagdating, mayroon pa rin yung mga gusto tayong siraan, o kaya hindi na-appreciate yung ating ginagawa. Sinasabi ng Biblia na mapapalad tayo. Yan nga po ay mababasa po natin sa Mateo 5:11-12 na ganito po ang sinasabi. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura o kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lamang si Jose, hindi lamang yung mga nangunguna sa iglesia, maging tayo ay mangyayari rin sa atin po yan. Nangyari rin sa ating Panginoon. Pero ang sabi, kailangan, mapalad daw tayo at mga galak tayo. Nung una na mangyari po sa akin yan, mga kapatid, nalungkot po ako. Pero bandang huli, nung binabasa ko ang banal na kasulatan, mabigat para sa akin nung una. Pero sa katagalan ng panahon, binabasa ko po yung mga nangyari sa mga karakter ng Biblia. Unti-unti ay nawala po yung kabigatan po na yan. At si Joseph, kumbaga, kakaiba po siya, mga kapatid. Hindi po siya nagtanim ng anumang sama ng loob, maging sa kanyang mga kapatid, maging kay Potiphar, maging sa kanyang asawa, at doon sa cupbearer, kundi sinabi niya na ito lahat ay kasama doon sa plano ng ating Panginoon. Isa pa, na pakinabang din ni Joseph, inihanda siya sa pagbibigay kaaliwan
sa mga dumadanas din ng kapighatian. After nung 7 years na sagana po ang Egypt, dumating po yung taggutom. At ang Egypt lamang ang, dahil nga alam ni Joseph yung mangyayari, ang Egypt lamang ang nakapag-imbak ng napakarami. At ang ibang bansa ay pupunta doon sa Egypt upang bumili ng kanilang makakain. Dahil po sa nangyari kay Joseph, nagkaroon siya ng simpatya o kaya awa doon sa mga tao na dumaranas din po ng kahirapan ng mga panahon na yun. Kaya tayong mga Kristiyano rin, mga kapatid, maaaring tayo dinadaan sa adversity na tinatawag nila upang magkakaroon din tayo ng sympathy doon sa mga tao rin na nakakaranas nito. Ang sabi po ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians 1:3-5, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Dahil inaliw tayo ng Diyos, at inalis yung ating kapighatian, ay kaya rin po nating mag-ministry ng katulad po nito. Mas nakaka-relate tayo, mga kapatid, doon sa mga tao na dumadaan din sa mga pagsubok po na ito. Marami pa, mga kapatid, na maaari nating masasabi na naging kapakinabangan kay Joseph sa mga pangyayari sa kanya. Yun nga, inihanda rin niya yung kanyang mga kapatid upang mapangunahan sila sa kanilang pagsisisi. At naturuan din siya upang maging mahaba ang kanyang pasensya, magiging matyaga siya. Ang pinakamalaki pa na misyon na binigay sa kanang Diyos ay yung magligtas ng maraming tao sa kagutuman. Upang mailagay siya sa posisyon na kaya niyang kausapin din yung Pharaoh. Ito ay plano ng Diyos upang makita ng ibang tao ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. So, mga kapatid, kung tayo po ay dumadanas ng anumang mga pagsubok sa panahon na ito, at alam ko na marami pong naapektuhan ng pandemic na ito, ng COVID-19, ituring natin katulad ng sinabi po ni Apostol Pedro, na ang mga ito, mga kapatid, ay pinapahintulutan ng Panginoong Diyos upang lalo tayong tumibay at magiging dalisay katulad ng ginto sa atin pong pagiging Kristiyano. At pagtiwala tayo sa mga proseso na ito, katulad po ni Joseph. Hindi natin nakitaan na nagrereklamo siya, ano pa man, kundi tinanggap niya ng buong buo yung mga ipinaranas po sa kanya upang maging magaling siyang administrator ng Egypt nung panahon na siya po ay inilagay na po siya sa position na ito. Humingi tayo ng karunungan na manggagaling sa Panginoon upang sa pagharap po natin, mga kapatid, sa mga pagsubok, mga hindi po masasayang bahagi ng ating paglilingkod, ay pagkalooban tayo ng tinatawag na wisdom na manggagaling po sa Kanya. Ang sabi po sa Proverbs 3:5-7 bilang ating huling verse, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. So, humingi po tayo ng direksyon sa ating Panginoon, at magtiwala tayo ng mga nangyayaring yan, mga kapatid, ay kasama doon sa plano ng ating Panginoon. Tayong lahat po ay manalangin.
Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat po sa umagang ito na niloob ninyo, Ama, na kami po ay muling makapanamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan at makapakinig na rin, Panginoon, ng inyong mensahe na nanggaling po sa inyong banal na mga salita. Nawa, Panginoon, ang kwento po ni Jose ay magiging example po namin na bagamat siya po ay dumanas ng napakasakit na pagsubok, 13 years, Panginoon. Ito po ay tinanggap niya, hindi po siya nagreklamo, at naunawaan niya dahil nagtitiwala po siya sa inyong Panginoon. Nawa magkaroon din kami ng pananampalatayang katulad niya upang lahat ng aming mga pinagdadaan ng pagsubok ay tunay na blessing po sa amin, Panginoon. At palakasin po ninyo ang pananampalataya ng bawat isa sa amin upang maunawaan namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na nangyayari sa amin na parang negatibo, pero ayon sa inyong banal na kasulatan, ito pala ay para sa aming kapakinabangan. Yes, Lord God, sa aming pagpapatuloy sa aming serbisyo sa umaga ito, Lord God, patuloy na i-guide ninyo ang bawat isa sa amin sa amin pong online service na ito. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.